Ang linggo sa pangangaral, maraming tao ang hindi masaya, hindi natutuwa, hindi excited kapag sasapit ang Pasko. Meron po kasing mga tao na para bang sa kanila ay gusto na nilang matapos agad ang panahon na ito ng December. Meron po bang ditong gano'n ngayon? Sana matapos na itong December. Bakit po? Dahil para sa kanila, para sa maraming tao, ang Pasko ay puro pera at material na bagay lang. Amen. Amen? Kaya maraming mga tao nag-iisip, sana matapos na itong December. Sana lumipas na agad itong Pasko. Mga kapatid, itong totoo, ito po ang espiritu ng Pasko na naganap sa ating kapanahunan. Kapag walang pera, walang saysay ang Pasko. Amen. Kaya ang nangyayari, ang mga tao ay sobrang pressured na magkaroon ng maraming pera at material na bagay ngayong Pasko. Napansin niyo po ba mga kapatid, dumadagdag ang mga trabaho, sideline, pati yung mga tinatawag na seasonal jobs kapag December. Kaya ang mga tao ay naglalabasan, di ba? Anong resulta? Bumibigat ang traffic. At yun ang isa sa mga gusto kong masurvive ngayong December. Ako kasi pumapasok sa trabaho, umaga pa lang, grabe na ang traffic. Pansin nyo rin po ba mga kapatid na sobrang aligaga ang mga tao kapag December? Tama ba? Punta ka dyan sa labas. Ano bang gagawin? Diba? Dahil sa dami ng gustong gawin para kumita. Lilinawin ko mga kapatid, hindi po masama ang mga bagay na yon. Natutuwa po ako na meron kang natanggap o matatanggap ngayong Pasko. Subalit, kung doon lang natin ifo-focus ang atensyon natin ngayong Pasko, ay talaga nga namang mape-pressure ka. Wala pa ako. At kapag na-pressure ka, ang kasunod niyan, mai-stress ka na. At ang kasunod ng stress, depress. Made-depress ka na. Amen? Kaya maraming tao na ang pakiramdam nila, kailangan nilang masurvive ang Pasko. Amen? Ito pong ipapangaral ko ngayong gabi, surviving Christmas. Kailangan nating masurvive ang Pasko. Itong darating na Pasko. Amen? At meron po tayong babasahin mga talata at dito po natin kukunin ang ating pong pag-uusapan sa pangangaral ngayong gabi. Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Ganito pong sabi, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Nang makita ng si Maria, na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa isang taong matuwid, ay ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria. Ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niyang ipinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon na siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, ngayong gabi sa bilang ng mga mananampalataya na narito, piniling sumamba sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, nakatagpuin mo ang bawat isa, ang aming mga pangangailangan. Lumipo ka ng mga puso, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang kumilos ngayong gabi. Wala akong magagawa sa aking sarili lang. Kailangan ko, Panginoon, ang iyong pagpahid, ang kapuspusan ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. Mangusap ka,
hallelujah, na aming maunawaan, O Diyos, ang mensahe ng pangangaral ng iyong salita. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Surviving Christmas. Una po natin pag-usapan ngayong gabi, Christmas surprises. Amen. Ang mga sorpresa tuwing Pasko. Ang binasa po nating mga talata, ito rin po ay kwento po ng Pasko. Ang aklat po ng Matthew at Luke sa Gospel books, ang Gospel books po ay apat, Matthew, Mark, Luke, John. Pero ang Matthew at Luke ang naglalaman po ng mga kwento ng Pasko o kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Dagdag insight lang po. At sa binasa natin mga kapatid, ay merong sorpresang nangyayari. Alam niyo po ba, paminsan na maraming sorpresang nagaganap kapag Pasko? Tulad ng pagbibigay ng regalo nang hindi inaasahan ng tumanggap. Sino sa inyo yung bigla kang niregaluhan nang hindi mo naman inaasahan? Diba? Nasurpresa ka. Diba? Pwedeng tumanggap ka ng niregaluhan ka ng cellphone, niregaluhan ka ng bagong sapatos, praise God. Niregaluhan ka ng sasakyan, praise God. Niregaluhan ka ng bahay. Sino ba namang hindi masusurpresa nun? Tama po ba? Amen. Sa iba naman, siningit ko lang ito ay yung nag-surprise ang lalaki ng wedding proposal sa kanyang kasintahang babae. Diba? Minsan uso yun kapag Pasko, tsaka sila magpo-propose doon sa kanilang kasintahang babae. At marami pang ibang sorpresa. At sana nga ay gano'n na lang palagi ang sorpresa. Sorpresang maganda at maiiyak ka sa saya. Subalit po sa ating kwento na binasa, mga kapatid, ay ibang sorpresa ang nangyari. Si Jose ay ikakasal kay Maria. Kaya ang unang kwento ng Pasko, mga kapatid, ito po ay isang engagement story. Amen? Ang sabi po sa New King James sa English, Matthew 1:18, "Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph." Amen? Ang titignan po nating salita dito ay yung salitang betrothed. Medyo malalim po siya sa English. Kaya hinanapan po natin siya ng kahulugan. Ang sabi po ni Maring William, dictionary, ang betrothed ay engaged to be married. Amen? Ibig sabihin ng betrothed ay engaged. Sila ay engaged. So itong mga talatang binasa natin, mga kapatid, ay panahon ng kasiyahan. Sila ay engaged para maging asawa na. Pwedeng naghahanda na sila para sa kasal. Excited sila pareho. Meron po ba dito yung kayo po ay kinasal? Masaya ka ba bago kay kasal? Masaya ka ba nung ikaw ay naghahanda para sa kasal? Para mahina. O nagsisisi ka na. Amen. Sa mga ikinasal dito, mga kapatid, sa preparation, ramdam mo na yung excitement at tuwa. Di ba? Pwede nag-aayos na sila ng susuotin sa kasal, tinitignan na nila yung bahay na kanilang titirhan, at kinakausap na nila yung mga tao na kanilang iimbitahan. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang setup dito, masaya ang araw na ito. They are preparing na para sa wedding. Amen? Take note, mga kapatid, ito ang kwento ng unang Pasko. At yun naman talaga dapat ang Pasko, dapat masaya. Amen? Kaya lang, mga kapatid, gaya ng title ng first point, ang Pasko ay merong mga sorpresa. Kagaya kina Jose at Maria, nagkaroon ng sorpresa. Anong sorpresa? Matthew 1:18, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hallelujah! Alam niyo, mga kapatid, noong panahon nila, ang engage at ikakasal pa lamang ay hindi pa pwedeng magsama. Tingnan niyo po ulit ang sabi, nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose bago sila magsama. Bago. Kapag sinabing nakatakda, mga kapatid, hindi pa nangyayari kundi nakatakda pa lang. Ibig sabihin, hindi pa sila nagsasama. Ikakasal pa lang sila. Naunawaan po ba, mga kapatid?
Bawal po sa kanila magsama ang lalaki at babae na hindi pa kinakasal. Ibig sabihin ng magsama na sa iisang bahay. Ganon po ang kultura ng mga Hudyo. Kapag hindi pa kayo kasal, hindi kayo pwedeng magsama. Amen po ba? Amen. At tingin po kayo lahat sa akin ngayong gabi. Yun po ang tama. Amen. Amen? Yun po ang sinusundan at ginagawa po sa fellowship natin. Kapag may ikakasal po sa ating church, Pastor Boyet, parang eyes on both of you. Sabi ni Pastor Boyet, kakasal kayo, mag-ingat, diyan mas malakas ang tukso. Amen po ba? Amen. Iniingatan po kasi sa atin, amen, bago ikasal, iniingatan yung kadalisayan. Amen po ba? Amen. At kung bawal po magsama ang lalaki at babae nang hindi pa kinakasal, mas lalo pong bawal na mabuntis ang babae nang hindi pa kinakasal. Amen. Tama po ba? Doon pa nga lang sa magsama, bawal na. Yung nabuntis pa yung babae na hindi sila kasal, yun po ang ayon sa kultura po ng mga Hudyo. Paano ko po nasabi? Tignan niyo po ang sabi sa verse 19, Matthew 1:19 na, si Jose na kanyang asawa, palibasa isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Sa mga Hudyo po, mga kapatid, ang mabuntisang babae na hindi kasal ay isa pong malaking kahihiyan. Unawain niyo po mga kapatid yung kwento? Amen? At kapag nalaman niyo ng mga tao, lalo na ng mga kamag-anak nila Jose at Maria, pwede silang magalit kay Maria. Pwede nilang hatulan si Maria. Amen? At alam niyo pinakamatindi, nung panahon nila sa Bible times, pwede nilang pagbabatuhin si Maria. Ganon katindi sa kanilang kultura at kaugalian. Amen po ba? Amen. Kakasal ka na. Bakit? Hindi pa kinakasal na Jose, nagpabuntis ka. Ano nangyari sa'yo? Sino yan? Amen po ba? Amen. Amen. Kaya mga kapatid, ang sana ay panahon ng kasiyahan at excitement ay napalitan po ng kalituhan at kalungkutan. Sa isang iglap, bigla pong nabago ang lahat. Kaya po talagang nasurpresa si Jose. Buntis si Maria? Hindi pa kami nagsasama? Paano nangyari yun? May iba siya. Nagtaksil kaya siya sa akin? Amen po ba? Ilagay niyo po yung sarili niyo kay Jose sa tagpong ito. At mga kapatid, ganun po na ganun ang nararamdaman ng maraming tao kapag sasapit ang Pasko. Minsan, nakakaranas sila ng kalungkutan, kalituhan, pagkabalisa, pressure, pagtataksil, hapdi, at sakit. Amen? Hindi ko po alam kung may nakaranas na sa inyo ng ganito, pero siguro wala pa naman kung kailan magpapasko tsaka humina ang benta. Surprise! Di ba? December na! Ito lang pinaka gusto namin buwan, malakas ang benta! Eh, iba ang nangyari. Surprise! Eh, amen po ba? Amen. Kung kailan magpapasko, tsaka biglang nag-announce na magtatanggalan sa trabaho, o kaya magsasara ang kumpanya. Surprise! Kung kailan magpapasko, tsaka biglang nagkaroon ng bagsak na grade sa school, wag naman sana, di ba? Surprise! Kung kailan magpapasko, tsaka nagkaroon ng problema ang pamilya. Surprise! Amen? Naalala ko noon, may classmate ako sa college, panahon din yun ng December, doon nila nalaman na may ibang pamilya ang tatay nila. Eh di surprise. Amen po ba? Dahil yung tatay nila nagtatrabaho sa barko. Kaya alam nyo mga kapatid, sa ating church, sa ating fellowship, kami nagpapayo lang, mahirap talaga kapag ang mag-asawa tapos yung isa hihiwalay ng lugar. Siguro mga 80 to 90% hindi nagkakaigi yung marriage. Amen po ba? Kung kailan magpapasko, tsaka nanakawan, nasiraan ang gamit sa bahay, surprise. Kung kailan magpapasko, tsaka nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya. O kaya naman, tsaka nalaman na meron kang nakamamatay na karamdaman. Di ba? Biruin mo, December, bigla sabi ng doktor, ay, meron po kayong cancer. Surprise! Amen po ba? Kung kailan magpapasko, tsaka namatay ang isang membro ng pamilya.
Meron bang ganon? Meron ganon. Itong kamakailan lang, yung lola ni Rolene, actually, yun naman ay hindi naman tagi lola, kapatid ng kanyang lola, pero malapit kasi sa kanila, ito lang kamakailan ay binawian na ng buhay. Kung kailan magpapasko, tsaka namatayan. Amen? Kaya nangyayari, masusurpresa ka pa minsan kapag sasapit ang Pasko. Ang Pasko na dapat sana ay panahon ng kasiyahan at katuwaan. Amen po ba? Kaya para sa iba, hindi ito ang panahon ng pagsasaya. Paano magsasaya kung namatayan? Paano magsasaya kung mahina ang benta? Paano magsasaya kung ang tataas ng presyo ng mga bilihin? Kaya paano kami makakasurvive ngayong Pasko? Alam nyo mga kapatid, naniniwala ako na gusto natin ng sorpresa. Pero syempre, magandang sorpresa tulad ngayong Pasko. Amen? Baka may mga umaasa at humihiling na magkaroon ng ganito o ganon para maging masaya ngayong Pasko, na surprise ka dahil natupad nga, dahil nangyari nga, subalit ang katotohanan ngayong gabi, hindi po natin maaalis na ang sorpresa ay pwedeng hindi maganda at hindi natin ikatuwa. Yun po ang unang kwento ng Pasko sa Bible, may hatid na sorpresa din, pero para kay Jose, hindi po yun magandang sorpresa. Ikakasal na sana sila, kaya lang biglang nagdadalang tao si Maria na yun ay hindi niya anak. Amen? At kailangan niyang masurvive ang sorpresa na yun. Pag-usapan naman po natin ikalawa mga kapatid, Christmas assault. Bakit po may mga ganong pangyayari mga kapatid? Kung kailan Pasko, ang dapat ay pinakamasayang buwan o panahon ng taon ay tsaka naman biglang may hindi magandang mangyayari. Ang isa sa mga sagot, mga kapatid, ay dahil merong assault. Ang Tagalog po ng assault ay atake. Meron pong pag-atake sa Pasko. Amen? Sino pong may pakana ng atake? Sino pong may pakana ng assault? Amen? Wala naman pong iba kundi ang dyablo. Tandaan natin mga kapatid, galit po ang dyablo sa Pasko. Dahil ang Pasko, ang pinakaayaw na mangyari ng dyablo. Ano ulit ang Pasko? Bakit galit ang dyablo sa Pasko? Dahil ang Pasko ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Sino si Hesus? Ang Panginoon at tagapagligtas na kailangan ng buong sangkatauhan. Kaya nang mabalitaan ng dyablo na ipapanganak na si Jesus, ang Kristo, ang Panginoon, ang Diyos na pupunta dito sa lupa, alam ng dyablo na doon na magsisimula ang kalbaryo niya. Amen. Narito na, ipapanganak na ang pinakakailangan na sanlibutan. Amen. Alam ng dyablo na maraming mapapalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Alam ng dyablo na maraming mapapagaling sa mga sakit at karamdaman. Alam ng dyablo na maraming mapapalaya sa pagpapahirap ng masamang espiritu. Alam ng dyablo na maraming tao magkakaroon ng pag-asa. Alam ng dyablo na maraming tao ang mababago ang buhay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Amen? Di ba mga kapatid, ganun ang nangyari sa maraming tao? Kapag binasa nyo ang Gospel books, Matthew, Mark, Luke, John, grabing mga himala ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, di ba? Amen? Biruin nyo to the point na pati ang patay, binubuhay ng ating Panginoong Hesus. Nabasa nyo ba yun? Amen? Kilala nyo si Lazarus? Di ba? Biruin nyo, 4 na araw nang nakalibing. Amen? Sa kaugalian nila mga kapatid sa mga Hudyo, yun yung kanilang parang pinaka-limit. Kapag ang tao daw ay 4 na araw ng patay, talagang wala na yun, wala nang pag-asa, hindi na yun mabubuhay. Kaya nilagay sa Bible, bakit nilagay na 4 na araw ng patay si Lazarus? May kahulugan sa kanila yun. Amen? Na kapag araw ng patay ang isang tao, wala na, totally dead, hindi na pwedeng mabuhay. Amen? Pero mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, meron bang imposible sa ating Panginoon? Pero mo, pinaalis yung bato, nakatakip na yung malaking bato. Diba? Sabi sa mga tao, alisin niyo yung bato. Bakit? Ano pong gagawin nyo? Hindi yung nakalibing doon, palalabasin ko. Amen? Alam po natin kwento, nasa John chapter 11, Lazarus, come out. Amen? Ano yung tawag doon? Yung may benda pa ng mga lino si Lazarus, di ba? Bangon siya mula dun sa libingan niya, sa kuweba. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! At naniniwala ko mga kapatid, hanggang sa panahon natin, nangyayari yun. Nandyan ka sa upuan mo, inabot at niligtas ka ng Panginoong Hesus dahil yun ang patuloy na ginagawa ng ating Panginoon. Hallelujah! Balik po tayo sa atawin ng dyablo. Nang mabalitaan po ng dyablo na darating na, ipapanganak na si Jesus, gumawa po siya ng mga hakbang
para mapigilan ang pagdating ng Panginoon. Hindi po eksaktong binanggit ang dyablo, si Satanas, sa mga eksena po dito sa kapanganakan ng ating Panginoon. Subalit kung titignan po natin ang mabuti, yun po ay pakana at espiritu po ng dyablo. Sa Luke chapter 2, ito po yung context ng pangangaral ko noong nakaraang linggo. Basahin po natin Luke 2, chapter 1, tapos talong tayo ng 4 to 5. Nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong daigdig. Verse 4, umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth, patungo sa Judea, sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa na noon ay malapit ng manganak. Amen? Ang tagpo po na ito rin ay first Christmas sa Bible. Magkakaroon po ng census sa panahong ito. Pamilyar po tayo sa census. Tama po ba? Yung bibilangin ng mga tao na nakatira sa bahay na ito, nakatira sa barangay na ito. Tama po ba? Ngayon, ang census po ay ikaw ang pupuntahan ng nagsisensus. Tama po ba? Na yung mga nagbabahay-bahay. Pero sa tagpong ito mga kapatid, ang utos ni Augusto Cesar, kumbaga siya po yung pinaka-leader ng time na ito ng Roman Empire. Hawak po nila o alipin nila ng panahong ito mga Israelita, naglabas siya ng utos at ang utos niya, ang mga mamamayan na sakop niya ay kailangang pumunta kung saan sila ipapanganak para doon magpa-census. Amen? Saan kayo pinanganak? Saan kayo pinanganak? Saan kayo pinanganak? Kailangan kayo ay pumunta doon kung saan kayo pinanganak, tapos doon kayo magpapatala. Ngayon sa tagpong ito mga kapatid, si Jose ay taga Bethlehem. At sa tagpong ito, sila ay nasa Judea. Ngayon, dahil sa utos, kailangan nilang magbiyahe mula Judea papuntang Bethlehem. Pastor, anong problema doon? Sinerch ko mga kapatid, medyo malayo ang distansya ng Galilea at Bethlehem. Ang layo po ay nasa 90 miles. Ano bang Tagalog ng 90? 90 na milya. 90 miles. Amen? Sinerch ko kung gaano kalayo 90 miles. Para pong mula dito sa Pateros hanggang sa Bataan. Wala dito sa... Alam mo, pamilyar po ba kayo sa lugar ng Bataan? Sa bandang north, mula dito hanggang sa Bataan. Ganun po kalayo ganun po parang kalayo yung Judea at Bethlehem o Galilea hanggang Bethlehem. Amen? Ang Bataan po, mga kapatid, ay nasa 3 oras ang biyahe mula dito sa Metro Manila. Search ko rin. Ilang oras ang biyahe mula NCR papuntang Bataan? Nasa 3 oras. Amen? Pastor, malapit lang naman 3 hours lang naman. Oo, alam ko malapit lang. Pero wala pang sasakyan noon tulad ng bus. Tulad ng jeep. Tulad ng Grab. Amen po ba? Ang ginamit po nilang sasakyan ay isang hayop, asno, donkey. At isa pa mga kapatid, buntis si Maria at kabuwanan na. Imagine mga kapatid, maglalakbay ang isang buntis na malapit ng manganak, nasakay ng asno, na babiyahe ng 3 oras. Imagine mo, buntis ka. Sino ba yung kananganak na kabuwanan na, di ba? Isasakay ka sa isang hayop, maglalakbay kayo. Di ba? Kailangan natin pumunta sa Bethlehem kasi sabi ng ating hari, no, gusto sir, magkakaroon doon ng census, magpapatala tayo. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, sinong naniniwala po na yun po ay hindi magandang ideya? Pwede pong mapahamak si Maria at yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Amen? Kaya po ang sabi po sa mga pag-aaral po ng Bible scholars, posible daw pong tumagal ng 4 na araw yung kanilang pagbabiyahe. Yung 3 hours na sana ibiyahe nila, tumagal ng 4 days. Bakit? Yun nga kasi, isang buntis, di ba? Hindi naman pwedeng sabihin nyo, bagal mo naman, di ba? Kaya hindi na pa tayo dito naglalakbay. Di ba? Talagang ingatan mo yun. Oo, dandan lang. Di ba? Buntis ka. Nakuha niyo po ba yung senaryo mga kapatid? Pwedeng malaglagan ng bata si Maria. Kaya nang ipag-utos po ni Cesar na gano'n ang dapat gawin, ang totoo mga kapatid, ang dyablo ang nasa likod noon. Sila papuntahin mo, diba? Para bang ginamit lang na instrumento, amen, sa tagpong ito Cesar. Sila ang papuntahin mo sa kanilang mga bayan para doon magpa-census. Buntis nga Amen po ba? Nakuha niyo po ba yung point?
Amen, may pag-atake ang kaaway sa unang Pasko. Amen. Ano pa mga kapatid? Si Herodes sa Matthew chapter 2, ang kasalukuyang hari sa Jerusalem ng oras na yon, may dumating na mga pantas na lalaki at nagtanong, saan ipapanganak ang hari ng mga Hudyo? Pagkarinig ni Herodes, nagulat at nabahala siya. Kaya ang ginawa niya, kinausap niya yung mga pantas na lalaki na kapag nakita nila yung sanggol na tinutukoy nila, ay ipagbigay alam agad sa kanya para mapuntahan din ni Herodes at siya ay makasamba. Pero alam natin ang kwento mga kapatid, hindi yun totoo. Gustong makita ni Herodes yung sanggol, si Jesus para patayin. Dahil ayaw mapalitan ni Herodes sa kanyang posisyon. Dahil gusto niya siya lang ang hari. Kaya sa Matthew chapter 2 verse 2, amen, sabi ganito, palibasay, binalaan sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik nung sila, yung mga pantas na lalaki, yung mga wise men, wag na silang babalik kay Herodes, nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Bakit hindi na pinabalik yung mga wise men kay Herodes? Dahil yun nga talaga ang tunay na plano at pakana ni Herodes, na pagka nakita ko yung sanggol na yun na sinasabi nila, hari ng mga Hudyo, papatayin ko yun. Amen? Kaya makikita natin dito mga kapatid, ganun din ang nasa likod ng paghanap at gustong pagpatay sa sanggol na si Jesus ay ang diablo. May assault, may atake, doon pa lang sa unang kwento ng Pasko sa Bible. Amen? Mga kapatid, ang kaaway, gusto niyang sirain ang diwa at kahulugan ng Pasko. At alam niyo po ba na ganun din sa panahon natin? Amen? Sa Hamburg, Germany, nagkakaroon po sila ng tinatawag na Christmas market malapit sa isang church taon-taon. Dito po ay pwede kang bumili ng mga palamuti, pang-design sa bahay na may kinalaman sa Pasko. Makakabili ka rin doon ng mga pang-regalo pamasko. Makakabili ka rin doon ng mga maiinit na inumin, mga hot coffee, hot chocolates. Amen. Habang ine-enjoy ang mga tugtuging pampasko. Pero noong 2016, isang teroristang Muslim ang nagmamaneho ng isang malaking truck. Ang ginawa niya ay pinasok at binangga niya yung truck doon sa Christmas market. 56 na tao ang na-injured at 12 tao ang namatay. Alam natin mga kapatid na hindi naniniwala ang Muslim sa Pasko. Amen po ba? Diba? Nakita siguro niya, nagkakasiyahan sa Christmas market. Hindi kami naniniwala dyan. Anong ginawa niya? Amen. Pero yun mga kapatid, makikita natin na kahit hanggang sa panahon natin, hindi lang yung basta yung Muslim, ang nasa likod ng bawat gawang yun ay walang iba kundi si Satanas. Amen? Pati ang Pasko, gustong atakihin ng ating kaaway. Alam niyo mga kapatid, ganun ang ginagawa ng diablo. Gusto niyang sirain at guluhin ang Pasko mo. Amen? Pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Kung ikaw ay naka-break o naka-holiday kapag Pasko, ang diablo ay hindi. Yes, Christmas, break, naka-holiday ako. Ikaw yun, naka-holiday. Pero si Satanas, hindi naka-holiday. Amen po ba? Amen. Amen. Katunayan, ginagamit ng diablo ang panahon ito ng Pasko para atakihin ang mga tao, lalo na ang mga mananampalataya, para masira ang mood mo, para mawala sa isip mo na ang Pasko ay si Jesus, at isa pa, amen, para magalit ka sa Panginoon. Amen. Paano ginagamit ng diablo ang Pasko bilang pag-atake sa mga tao, lalo na sa mga mananampalataya? Una mga kapatid, amen, Christmas can be a season of temptation. Ang Pasko ay pwedeng maging panahon, amen, ng tukso o panahon na lumalakas ang tukso. Matthew chapter 1 verse 19, si Jose na kanyang asawa, palibhasa isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Nabuntis si Maria at hindi si Jose ang ama. Samantalang ikakasal na sila. Amen? Para bang sa isip dito ni Jose, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Kaya natutukso si Jose na hiwalayan na lang si Maria ng lihim para matapos na itong problema o gusot. Pero ang tanong, yun ba ang kalooban ng Diyos? Hindi. Pero makikita po natin sa tagpong ito mga kapatid na pe-pressure si Jose na gumawa ng mali. Amen? At ganun din ang nangyayari minsan sa mga mananampalataya. Kapag Pasko mga kapatid, meron tayong mga kanya-kanyang family reunion.
At sa inyong family reunion, mga kapatid, makikita kayong bigla ng mga kamag-anak mo na hindi mo matagal nakita, kundi ito lang ang panahon ng Pasko. Kaya lang, mga kapatid, sila ay mga hindi mananampalataya. O, anong meron ngayon, pastor? Aalukin ka ngayon, uminom. Tahimik po ata. Uminom ng beer, uminom ng wine, o ano man yan na may alcohol. Siyempre, sa una, tatanggi ka. Ay, hindi po, pasensya na po. Pero mapilit si tito, mapilit si tita, mapilit si ninong, mapilit si ninang, mapilit si pinsan. Amen? Isa lang naman. Tsaka Pasko naman ngayon. Ngayon lang naman tayo nagkita. Hindi mo ba ako pagbibigyan? Bakit ganyan po yung tingin niyo po sa akin? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Pressure ka ngayon. Tama? Ako nang born again dito. Ako nang mananampalataya dito. Lahat sila dito, mga mananampalataya. Lahat sila dito, umiinom ng wine, ng beer. Ang emperador. Anong gagawin ko? Amen? Anong gagawin mo, kapatid, sa ating Panginoon? Nasa kalagitnaan ka ng pressure. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ginagamit ng kaaway na pagkakataon ng Pasko para makipag-compromise tayo. Alam mo ba yan? Hindi po ito pagiging OA o KJ, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Listen, mga kapatid, kahit Pasko, dapat ay mananampalataya pa rin tayo. Ulitin ko, mga kapatid, kahit Pasko, dapat ay mananampalataya pa rin tayo. Ay, Pasko naman! Ubarin ko muna yung pagiging born again. Ano muna ako, born again? Amen? Mga kapatid, listen. Sa ating mga mananampalataya, palaging merong boundaries. Amen. Ulitin ko, palaging merong boundaries. Amen. Kami rin po, mayroon din akong pinupuntahan, family reunion, minsan, si mama, uwi sa Pampanga. Amen. Nandun ako, mga inuman, di ba? Kahit anong alok nila, amen. Hindi nila ako mapapainom ngayon, di ba? Di ba? Bro, mga lalaki, umiinom. Hindi, daming bading, umiinom din eh. Di ba? Ayan pa po ba kayo? Amen? Yes, papansinin po natin sila, kakausapin natin sila, makikisalo tayo sa pagkain nila, amen? Pero kapag alam natin mali o bawal na hindi dapat gawin ng isang mananampalataya, huwag po natin gawin. Oo, pwedeng magalit, pwedeng mainis sila sa atin, magsabi ng kung ano-ano na masasakit at hindi maganda, amen? Pero huwag mo na lang pansinin, kapatid ko sa Panginoon, amen? Ang mahalaga ay ang testimony natin sa harapan nila. Hallelujah. Pagdating ng araw, mga kapatid, sila ang magbibigay sulit sa Diyos ng kanilang mga sinabi sa iyo na hindi maganda. 1 John 4:4-5. Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan. Meron ba kayong ganon? Di ba? Di ba parang pagkita nyo ulit, shut ka muna. O higit ka muna. Ay, sorry. Amen. Born again na ako. Tinanggap ko na si Jesus sa aking buhay. O, tapos sabi, nagtataka daw sila. Nabaliw ka na rin. Di ba sabi, hindi kasunod, kaya kayo'y nilalait nila. Biblikan talaga eh. Di ba? Pagkatapos sila magtaka, bakit hindi mo na ginagawa yung ginagawa mo noon, bakit hindi mo na ginagawa yung ginagawa nila, ang sunod na mangyayari, pwede ka nilang laitin. Amen? Pero magandang balita, mga kapatid, nandun sa verse 5. Verse 5, ngunit sila'y magbibigay sulit sa Kanya. Sino sa Kanya? Sa Diyos. Na handang umatol sa mga buhay at sa mga patay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya huwag kang mainis, huwag kang magalit. Mga kapatid, ang pagiging mananampalataya, ganyan talaga. Amen po ba? Kaya may nakalagay dyan, don't be a man pleaser, be a Jesus pleaser during this time of Christmas. Amen? Huwag daw tayong maging men pleaser. Oh, yung payag na ng payag. Sige na nga, sige na nga, sige na nga. Hindi. Ang dapat natin paluburin na ngayong Pasko ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus.
Colossians 3:17, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Amen? Ikalawa, mga kapatid, Christmas can be a season of torment. Yung torment po sa Tagalog ay pagpapahirap. Si Jose, sigurado mga kapatid, nang malaman niya na buntis si Maria at hindi sa kanya yung pinagbubuntis ni Maria, di ba? Nag-isip si Jose. Di ba? Ang isip niya ang inaatake. Buntis si Maria. Hindi pa kami nagsasama. Hindi pa kami kinakasal. May iba siya nakilala ng lalaki. Palit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Baka saan tayo mapunta, amen? Hindi pa ba ako sapat? Di ba? Mga kapatid, biruin mo dito si Jose. Buntis ka? Hindi pa tayo. Paano nangyari? Di ba? Amen, nakuha niyo po ba yung sinabi, mga kapatid? Kay Jose, buntis ka? Teka lang, ikakasal pa lang tayo, Paano nangyari yun? Di ba? Kaya ang mangyayari, mga kapatid, ano ba yun? Ano ba nangyari? Ano nangyari? Hindi ko mag-gets, buntis. Dapat magpe-prepare na kami ng kasal. Amen? Maraming mga tao, mga kapatid, tuwing sasapit ang Pasko ay nahihirapan. Nahihirapan ang kanilang isipan. Sabi nila, ito daw ang panahon na sama-sama ang pamilya. Pero alam natin, mga kapatid, may mga tao na walang pamilya. Amen? O hindi nila kilala ang kanilang tunay na pamilya. O kaya naman ay hindi buo ang kanilang pamilya. O kaya naman ay hindi sila nakakaranas ng kalinga ng pamilya. Amen? Alam niyo mga kapatid, may mga gano'n, syempre, hindi lang natin napapansin, pero alam niyo ba, may mga pagkakataon mga kapatid, lalo na siguro mga bata, mga kabataan, sabihin na natin siguro yung mga palaboy, di ba? Kapag nakita nila na kapag may kompletong pamilya, na masaya naglalakad, nagkukwentuhan, namimili, di ba? For sure mga kapatid, nakakaranas yun ng lungkot at inggit sa kanilang puso. Sabi nila, ito daw ang panahon ng kasiyahan. Amen? Ito daw ang panahon na dapat sama-sama buo ang pamilya. Amen? At pwede po yung gamiting atake ng kaaway para maging malungkot ang Pasko ng mga tao. Amen? Isa pa, ito daw ang panahon na dapat ay merong bagong gamit. Ba, wala nag-amen na. Praise God. Thank you, Lord. Pero dahil mahina ang benta sa tindahan, maliit ang nakuha ang bonus, may hindi inaasahang pangyayari na kailangan gumastos, hindi nagkaroon ng bagong gamit. At pwede yung gamiting atake ng kaaway ng dyablo para ano? Para maging kaawa-awa ang tingin mo sa sarili mo. Amen. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba yan? Amen? Bakit siya meron? Bakit ako wala? Pasko ngayon Dapat di ba lahat ng tao dapat merong bago? Bakit siya lang? Bakit sila lang? Bakit yun lang? Bakit ako wala? Amen po ba? Ano atakin ulit? Isip. Ito ba ang Pasko? Wala nga akong bago. Amen? Lalo na mga kapatid, yung platform ng social media. Sino po dito may social media? Di ba? Pagtingin mo, di ba? Yung mga kamag-anak, kaibigan mo, amen, nasa beach, nasa hotel, nasa pasyalan, di ba? Di ba? Titignan nila yung mga nagliliwanag na Christmas lights sa mga building, di ba? Mga design, nasa mall, tapos ikaw ngayon, nasa church. Awang-awa ka ngayon sa sarili mo. Kaya nila, nandalang ako. Puro kami dito, praise God, hallelujah. Hindi mo matatapos to, praise God na lang po. Diba? Awang-awa ka sa sarili mo. Tama ba? Amen. Bakit sila nandun? Bakit sila may ganon? Bakit sila nakakapunta sa ganon? Ako kaya ko lang puntaan, Padres House Pateros. Amen mo ba? Kaya alam niyo mga kapatid, sabi nga, di ba, nabanggit ko ito ng nakarang linggo, tumataas yung bilang ng tinatawag na sadness, loneliness, stress, depression tuwing Pasko. Yun nga bakit sila meron, bakit ako wala?
Nag-iisip, paano nangyari yun? Kaya para sa marami mga kapatid, ito ay panahon na sila ay nahihirapan mentally and emotionally. Ikatlo mga kapatid, Christmas can be a season of dishonor. Dishonor God. Ibig sabihin po ng dishonor yung hindi pagpaparangal. Matthew 1:20, ngunit samantalang pinag-isipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot at tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Dito mga kapatid, kinausap ng anghel ng Panginoon si Jose sa panaginip pa. So may dalawang pagpipilian si Jose. Hiwalayan si Maria, yun ang nasa isip niya ni Jose. O ikalawa, tanggapin si Maria. Yun naman ang sabi ng Panginoon. Kapag hiniwalayan ni Jose si Maria, ibig sabihin hindi niya sinunod ang Panginoon. At kapag hindi niya sinunod ang Panginoon, dishonor niya ang Panginoon. Amen? Sinong unahin ko? Sinong susundin ko? At ganun din po mga kapatid sa ating mga mananampalataya. Ang Pasko ay pwedeng maging daan sa dyablo para gamitin tayo na hindi natin parangalan ang Panginoon. Amen? Pastor, paano? Amen? Pasintabi po ulit mga kapatid. Hindi na muna ako dadalo sa church ngayon. May Christmas party kami sa trabaho. May Christmas party kami sa school. Pastor, diyan ka na. Amen? Amen. Puso kayo ng Christmas party. Di ba? Hindi ko ba sinasabing masama ang Christmas party? Amen? Pero bilang mga mananampalataya, lalo na bilang matagal na mananampalataya. Amen? Di ba? Minsan may conviction eh. Christmas party, Thursday night. Di ba? Sayang yung binili kong gown. Nasa inyo naman po, pwede naman, mga kapatid. Pero ang tanong lang dito, na-honor kayo ang Panginoon sa ganon? Amen? Hindi ko naman po sinasabi na gayahin niyo po yung ganito mga kapatid. Pero sa 3 taon ko po sa kumpanya namin ng katrabahuhan, salamat sa ating Panginoon, buti na lang ay hindi naman nila ako hinahanap kapag Christmas party. Amen? Wala pa po akong nadaluhang Christmas party sa aming kumpanya. Alam ko yan ni Rolin. Kasi una ko nasa isip, anong gagawin ko doon, di ba? Yung kakainin nila doon, pwede ko naman siguro kainin na lang dito, di ba? Spaghetti lang naman kakain na doon, di ba? Bili na lang ako dyan ng spaghetti, di ba? Tapos isa pa, gastos, di ba? Amen? Yung gagastusin ko doon, gastusin mo na lang po pambili sa inyo. Oh! Talaga lang, ha? Amen? Hindi, nakakali seryoso. Wala pa ako. Buti na lang, di ba? At ayoko rin kasi yun, di ba? Alam ko na kasi minsan pag Christmas party, sasayaw, di ba? Mamaya, di ba? Mahiya ako, di ba? Makita nyo sa Facebook, may pinost, di ba? Si Pastor sumasayaw sa Christmas party. Pastor, ikaw to? Nakakaya, di ba? Hindi ako yan. Kakambal ko yan. Kaya hindi ako sumasali mga... Hindi ko sinasabi nito masama, ha? Hindi ko ulit sinasabi na masama. Nasa inyo po yun. Pero ang tanong lang po ngayong gabi ay, saan ma-honor ang Panginoon? Amen? Hindi na muna ako magbibigay ngayon. Pasko eh. Kailangan kasi may lechon kami sa Noche Buena. Oo, may naman. Dahil hindi po ako may sa lechon. Pero kumakain po ako. Amen? Amen? Alam ko po, gusto niyo pong bonggahan ang inyong handa. Wala pong problema din doon. Amen? Hallelujah. Hindi muna ako magbibigay ng tithes ngayon. Hindi muna ako magbibigay ng offering. Nasa inyo rin po yun mga kapatid. At ang tanong pa rin ay, na-honor kaya ang Panginoon sa ganon? Amen? Kaya ang Pasko ay pwedeng maging daan sa kaaway para i-dishonor natin ang Diyos. Amen? So itong 3 mga kapatid, ang atake ng kaaway tuwing Pasko. At kailangan po nating masurvive ang mga pag-atake na ito. Kaya pangatlo at panghuli, praise God, pangatlo na, Christmas survival. Oo, may pag-atake ang dyablo tuwing Pasko, pero magandang balita, pwede po nating mapagtagumpayan o pwede po tayong makasurvive sa atake ng kaaway ngayong Pasko. Kapag sinabi pong survive ay makaligtas, makalampas, o mabuhay. Paano po tayo makakasurvive? Narito rin po ang mga sagot sa kwento na pinag-aaralan natin na nangyari noong unang Pasko. Dalawa po ito mga kapatid. Una, para makasurvive tayo sa Pasko, you have to think of others. Amen? Sa Tagalog, isipin natin ang iba.
Salamat sa dalawa na amen. Alam ko po, mahirap mag-amen dito because we are human, and as human, amen, isa sa pangunahing kalikasan natin ay tayo ay selfish. Pero gusto mo makasurvive ngayong Pasko? Kung hindi maganda nangyayari sa'yo, nape-pressure ka, nade-depress ka, you have to think of others. Engaged na sina Jose at Maria, pero biglang nalaman ni Jose na buntis si Maria, pero hindi pa sila nagsasama, hindi pa sila kasal. Kaya alam ni Jose na hindi sa kanya yung sanggol na pinagbubuntis ni Maria at sa kanilang kultura ay malaking kahihiyan yun. Kaya ang plano ni Jose ngayon ay iwanan ng lihim si Maria. Dahil gustong isalba ni Jose ang reputasyon ng pangalan niya. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Ayaw niyang mapahiya. So ang iniisip ni Jose dito ay sarili lang niya. Tama po ba? Baka hala ka na, Maria, iiwanan na kita. Mahirap na, madungisan pa yung pangalan ko. Amen? Kaya ang mahalaga, mga kapatid, para sa kanya, hindi ako mapahiya. Subalit alam po natin ang totoong kwento, nagpasya po si Jose at mas pinili pa rin po niya kung anong makakabuti o pinakamabuti para kay Maria. Amen? Alam po natin ang kwento. Hindi niya tinuloy. Amen? Sinamahan pa rin niya si Maria. Ang pinili pa rin niya, ang inisip pa rin ni Jose ay ang kapakanan ni Maria. Ganon din po sa atin ngayong Pasko. Pwedeng ikaw ay stress, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay depressed. Pero nangyayari ang nararamdaman mong ganyan. Alam niyo mga kapatid, bakit ang mga tao sa panahon natin ngayon, lalo na itong panahon ng Pasko, bakit stress, pressure, depressed? Alam niyo kung bakit? Kasi ang focus lang nila, sarili lang nila. Alam niyo ba yan? Alam niyo po ba yan? Paano ko magkakaroon ng ganyan? Paano ko magkakaroon ng ganito? Tama po ba? Ako. Amen po ba? Anong mangyari? Depress, stress, pressure. Amen? Pero kapag sinubukan natin ibaling ang atensyon natin sa iba, alam niyo mga kapatid, mababawasan yung stress mo. Matatakpan yung kalungkutan mo. Mawawala yung depression mo. Dahil ang pagtuon ng atensyon sa iba ay nagbibigay ng hindi maipaliwanag na kagalakan sa atin. Sino po sa inyo sinubukan mong magbigay sa iba? Halimbawa, yung handa mo sa Noche Buena, diba? Ibinigay mo sa iyong kapitbahay. Diba? Sino sa inyo yung nagbigay tapos ang naramdaman mo galit? Ito, salad. Bigay. Ganun ba? May ganun ba? Diba pag kasi magbigay, nagalit ka? Kasi ako nagbigay. Bakit ka pa kasi nagbigay, di ba? Pero totoo mga kapatid, wala naman talagang ganun di ba? Di ba? Kakaiba ka kapag ganun ka, di ba? Nagbigay ka tapos ang unang angtas ang pumasok sa puso mo galit. Di ba? Nainis ka? Ito po yung menudo. Di ba? Paano po ito? Malason ka. Di ba? Ganun di ba? Mga kapatid Ang totoo mga kapatid, ang totoong nagbibigay, galak ang nararamdaman nila sa puso nila. Alam niyo po ba yun? Kapag nagbigay ka, ang unang uusbong, ganap. Ang saya mo. Pero hindi mo may paliwanag, bakit ka masaya? Kasi ganun ang nagagawa ng pagbibigay. Ganun ang nagagawa kapag itinuon mo naman ang iyong atensyon sa iba. Amen po ba? Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, ano man ang ginagawa natin, Pasko man o hindi, yan po ay nakaka-apekto sa ibang tao. Amen? Kaya una, mga kapatid, para ma-survive natin ang Christmas, you have to think of others. Amen? Yes, bigyan mo yung sarili, palugurin mo yung sarili, pero kung ayaw mo masyadong ma-pressure, ma-depress, ma-stress, amen, isipin din po natin ang iba. Amen po ba? Ikalawa, mga kapatid, you have to choose to honor God. Plano na ni Jose na iwanan si Maria, pero napakita ang isang anghel ng Panginoon sa kanya sa panaginip. Matthew 1:20. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na inyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. May plano po si Jose, mga kapatid, iwanan si Maria, pero may ibang plano ang Diyos. Ngayon, ano ang pipiliin ni Jose? Yung plano niya o yung plano ng Diyos? Iwanan si Maria o tanggapin si Maria? Buti na lang mga kapatid, pinili ni Jose ang plano at kalooban ng Diyos. Matthew 1:24. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog,
ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Praise God! Siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ginawa ni Jose ang ipinag-uutos ng Panginoon at dahil sa kanyang pagpapasakop at pagsunod sa kalooban ng Diyos, na-honor o in-honor niya ang ating Panginoon. At dahil po sa pag-honor ni Jose sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, mas napabuti ang kalagayan nila ni Jose at ni Maria. At mas, ano bang tamang term? Mas bumango ang pangalan ni Jose. Amen? Di ba kanina, gusto niya lang isalba yung kanyang reputasyon? Di ba? Ano na lang sasabihin ng mga tao sa akin, sa amin, di ba? Kaya mabuti pa, iwanan mo na lang si Maria, di ba? Baka mamaya kung ano pang marinig ko sa mga kamag-anak namin, di ba? Hindi pa kami kasal, nabunti si Maria, di ba? Paano na lang ako, paano na lang ako, paano na lang ako? Amen. At tanong ko ngayong gabi, mga kapatid, kung ginawa yun ni Jose, hindi niya sinunod ang Panginoon, ano kayang mababasa natin tungkol sa kanya? Naisip niyo ba yun? Ako naisip ko na habang ginagawa ko ito, ano? Kung hindi sinunod ni Jose ang Panginoon, ano kaya nangyari kay Jose? Amen? Di ba sabi natutulog si Jose? Baka hindi na siya nagising. Di ba? Di ba? Kung hindi sinunod ng Panginoon, di ba? Diba, natutulog siya, napakita ang head, tapos ayaw ni Jose. Di ba? Baka hindi na siya ginising. Di ba? Tama po ba? Sa akin lang naman, mga kapatid. Amen? Ako, naniniwala ako, mga kapatid, mas hindi maganda ang magiging reputasyon ni Jose sa Bible na mababasa natin ngayon. Baka nga ngayong gabi ito wala tayong mababasa maganda o wala akong may papangaral tungkol sa kanila. Baka alam natin, hiniwalayan ni Jose si Maria. Yun, tapos wala na. Puro pangit na yung mga sumunod na nangyari. Amen? Pero dahil in-honor niya ang Panginoon, biruin niyo mga kapatid, kasali si Jose sa kwento ng unang Pasko. Kaya ngayong Pasko, mga kapatid, mas piliin natin na i-honor ang Panginoon kahit may pressure, kahit may stress, kahit may hindi magandang pangyayari. Hindi po magandang sitwasyon dito ni Jose. Amen? Nalilito at natatakot siya. Pero mas pinili niya ang kalooban ng Diyos. Hindi matutuwa ang tao kapag pinili o tinakas ni Jose si Maria. Pero yun ang kalooban ng Diyos. Kaya yun ang ginawa niya. Hindi kay Jose yung pinagbubuntis ni Maria. Pero gusto ng Diyos na kunin at samahan pa rin ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak niya yung sanggol. Yun ang kalooban ng Diyos. Kaya yun ang ginawa ni Jose. Pero alam natin, mga kapatid, naging mabuti ang lahat para kina Jose at Maria. Dahil yun ang nagagawa kapag in-honor natin ang ating Panginoon. Kaya yun po ang gagawin natin, mga kapatid, sa akin pong pagtatapos. Amen. Hindi tayo papahawa, hindi tayo gagaya sa ginagawa ng mga hindi mananampalataya ngayong Pasko. Amen. I-honor pa rin natin ang Panginoon sa pagsunod natin sa Kanya. Alam niyo, mga kapatid, hallelujah, believe me, mas bubuti at aayos ang kalagayan mo ngayong Pasko kapag sinubukan mo, kapag pinili mo na parangalin ang Panginoon sa iyong buhay ngayong Pasko. Meron ang quote dito, mga kapatid, panghuli na ito. Sabi dito, during the hurry of the festive occasion of this Christmas season, find time to turn your heart to God. Amen? Ito daw sobrang abala na panahon ng Pasko. Amen? Maghanap daw tayo ng oras para ituon ang ating puso sa Diyos. Amen? Amen? Kung gusto po nating masurvive ang pressure ng Pasko, amen mga kapatid, magbigay tayo ng panahon sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan, pasalamatan natin ang Panginoon. Ngayong gabi, tayo po'y magsiyong lahat. Thank you, Lord, surviving Christmas. Praise God. Kung wala kong first time ngayong gabi, kung po'y nangungusap sa aking mga kapatid, sa ating Panginoon, kapwa ko kapatiran, amen, ang Espiritu na naganap ngayon sa ating kapanahunan, Espiritu ng Kapaskuhan, ay hindi ang Espiritu, amen, na nangyari sa unang Pasko sa Bible. Kaya po tayo may mga pangangaral na kagaya ng ganito, amen, upang tayo'y mabalik hallelujah, sa tunay na diwa at kahulugan ng ating Pasko. Kailangan nating masurvive ang Pasko na ito. Ikaw yan, nakakaranas ka ng pressure ngayong Pasko, nalulungkot ka, nade-depress ka, nai-stress ka. Isuko mo lahat sa ating Panginoon. Nais kanyang tulungan, nais kanyang katagpuin ngayong gabi. Binubuksan po natin ang ating altar. Tayo po yan, lumapit sa ating Panginoon, ating katagpuin ang ating tunay at buhay na Diyos. Tayo po yung umawit, hallelujah, inawit natin kanina. I lift my hands, be still. There is a healer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised.
aming buhay. Napakabuti mo nga, Panginoong Isus, dakila ka, aming amang banal. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Mama Makiante. Rebebebe Shianda Rama Mama. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Tama, mga kapatid, sa ating Panginoon, itong panahon ay panahon ng kasiyahan, panahon ng pagdiriwang. Amen. Subalit, wag po natin kalimutan, mga kapatid, sa ating Panginoon, na ito rin ang panahon na pwede po nating isipin, amen, ang iba. Ito rin po ang panahon, amen, na dapat ay mas i-honor o parangalin natin ang ating Panginoon. Amen. Itong panahon ng Kapaskuhan. Praise God. Masusurvive po natin ang Pasko sapagkat mabuti at tapat po ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin ngayong gabi, Panginoong Diyos, sa pangalan ng Panginoong Isus, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabi nito, Diyos, sa bilang ng mga mananampalataya na amin pong nakasama ngayong gabi. Salamat sa iyong mga salita na patuloy, Panginoon, na aming napakikinggan. Dalangin ko, Diyos, ng mga salita mo ay patuloy, O Diyos, na pumasok sa aming puso at isipan, Panginoon Diyos. Ito, Panginoon, ay maging gabay sa aming araw-araw na pamumuhay, lalo na sa mga nangyayari sa aming kapanahunan, Panginoon. Ang iyong mga salita ay maging ilawan sa aming sa aming mga paanan, Panginoong Diyos. Maraming salamat. Ingatan mo po bawat isa. Ibalik mo po kami, O Diyos, sa susunod na gawain, sa gawain, Panginoon, ng araw ng linggo. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na mataas sa aming buhay. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen. Praise God. Thank you, Lord. Maraming pong salamat. Amen. Ingat po ang bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.